Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Now death is over
my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to na muli po kaming sasamba para sa inyo at naway samahan niyo po kami at ang inyong presensya ang siyang aming maranasan. Ang magbibigay po ng mensahe ay nawa pangunahan po ninyo at ikaw po ang mangusap sa buhay at puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Ito po yung panalangin. Amen. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa unang 1, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 3. Ang mga anak ng Diyos. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila inikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Magandang gabi po sa lahat.
Saan man kayo, dito man sa tangos, sa ibang lugar, malapit man o hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig, nawa ang liwanag mula sa Panginoon ay sumabawat isa sa atin. Tayo ay anak ng Diyos. Amen ba? Bilang anak ng Diyos ay napakalaking pribileyo na isipin ng mabuti. Pagiging anak ng Diyos ay dapat maliwanag sa ating lahat. Maraming grupo o individual na napakasimple sa kanila na sabihin na sila ay anak ng Diyos. Gaya ng maraming nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit kitang-kita naman na hindi tama ang mga gawa. Kaya imbes na maintindihan ng mga tao na hindi pa nakakaranas o hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong tagapagligtas na si Jesus, lalong malabong larawan ng pagiging anak ng Diyos ang nakikita. Ngunit sa makaanib ng iglesia sa panahon ni Juan, makikita na meron silang kaalaman tungkol sa sekreto na ipinasa sa kanila nang sila'y mapahiran ng banal na Espiritu. Alam natin na tayong lahat na tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Hesus ay tumanggap ng karapatan maging anak ng Diyos. Tayo ay inampon upang may mga karapatan sa lahat ng pagmamay-ari ng Panginoong Ama. Ngunit may nanghawakan na dahil lahat ng tao ay ginawa ng Diyos sa kanyang wangis, iniisip ng lahat ay tatanggap ng karapatan sa kaharian ng Diyos. Na kung mamatay ay sa langit ang tungo dahil inilaan ng Diyos ang langit sa kanila. Ngunit hindi ganoon ang ipinapakita ng ating aralin. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Sa Juan, Kabanatang 1, talatang 9 hanggang 13, maliwanag na sa lahat lamang na tumanggap kay Jesus at nanalig sa kanyang pangalan, ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang salitang tumanggap at nanalig, hindi dahil ginawa sila ng Diyos bilang kanyang kawangis, kundi sa lahat lamang na tumanggap at nanalig kay Jesus. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi sa ipinanganak ng mga magulang na kaanib ng iglesia o ipinanganak ng angkan ng pastor o mga nagpundar ng gusali ng iglesia, kundi doon lamang sa tumanggap at nanalig kay Jesus na anak ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo bang lahat ay mga anak ng Diyos? Ano tayo pagkatapos ng buhay na ito kung tayo nga'y anak ng Diyos? Ano o saan na kaya ang makapatid na pumanaw na lalong-lalo na sa ganitong panahon, ganitong maraming problema at nasa kalagitnaan pa ng pandemya. Sabi ni Stephen Aram sa pamagat ng kanyang sinulat na aking itinagalog, maging ano tayo, what we will be. Alam natin po, mga minamahal mga kapatid, na sa linggong na darating, November 1, ay ating ipagdiwang. Pero ang katanungan ko lang po ay ipagdidiwang ba natin ang araw ng mga santo? Ating ipagdiwang ang araw ng mga santo. O sa English ay All Saints Day. Ang pagdiriwang o pagkilala na ito ay nagsimula maraming daang taon na upang bigyang karangalan ng mga Kristiyano na nakaranas ng mga mahihirap at mababangis na pagpapahirap sa mga kaanib ng Empero ng Roma, mula sa mga kaanib ng Empero ng Roma, na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga Kristiyano ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit nanatili sa kanilang mapatotoo kay Kristo at sa Kanya lamang. Mga mananampalataya na gaya ng isang monghe o monk sa Syria na nanood sa gladiator arena ng mga manlalaro ay naglalaban at nagpapatayan sa loob ng Roman Coliseum. Ang pangalan ng monghe o monk ay si Telemachus.
Si Telemachus ay ipinangalan sa Diyos-Diyosan. Isa sa mga Diyos-Diyosan ng Greek. Si Telemachus ay tumalon mula sa kanyang kinatatayuan pababa sa Coliseum upang patigilin ang karahasan na kanyang napapanood. Yung patigilin o huwag na niyang pabayaang magpatuloy sa paglalaban ng dalawang gladiator. At dahil dito nakita ng mga nanonood ang kanyang ginagawa na sa kanyang pagpapatigil sa marahas na labanan. Kaya isa-isang tumalon din at ang mga manonood at pinagbubugbog, pinagsisipa, pinagsusuntok hanggang si Telemachus ay mamatay. Ito ay nakita ng Emperador Honorius. Nakita ng emperador ang brutal na ugali ng kanyang nasasakupan. At maaaring nakonsensya siya at mula noon ay pinatigil na niya ang larong gladiator sa Roma. Yun po yung kagaya po ng monk na yun. Nung huminto ang pag-uusig sa mga Kristiyano noong unang panahon ng iglesia, ang unang mga iglesia ay tinignan uli ang tapang at debosyon ng kanilang mga pinuno o mga nanguna na nanatiling nakatayo sa matatag kahit na anong mga pangyayari at ninais nilang hindi makalimutan at manatili sa pag-alaala upang maging halimbawa. Ang All Saints Day ay ninais ng mga unang mga Kristiyano na hindi mawala sa kanila yung alaala na yun. Alaala na ginawa ng mga namuno sa kanila na natiling nakatayo kahit sa lahat ng uri ng hirap o pahirap sa kanila. Kaya nga nagkaroon ng araw ng mga santo o All Saints Day upang alalahanin ang tapang at pagiging tapat na nagdala sa iglesia kahit sa napakadilim na panahon. Napakakaiba ang ginawa ng maunang Kristiyano. Sila ay nabuhay na kakaiba sa kanilang pananampalataya. Kaya katanungan po, mga minamahal mga kapatid, huwag po kayong magagalit kung tatanungin ko po kayo. Kumusta naman po tayo? Kaya ba natin tumayo bilang tunay na Kristiyano? Ano naman kaya tayo? Hindi natin alam? Sabi nga, hindi po natin alam kung maging ano tayo. Ngunit isang katotohanan nakikita tayo ng Diyos at alam ng Panginoon kung maging ano tayo. Sa ating sarili, hindi natin alam kung maging ano tayo. Isang bagay lang, alam ito ng Diyos. Ngunit kay Pablo, ang lahat na naglagay ng kanilang buhay sa kamay ng Panginoong Hesus Kristo ay mga binanal. Hindi sa kanilang magawa, ngunit sa pagtitiwala kay Kristo kung ano ang gawin sa kanila at para sa kanila. Gaya ng nasulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos at Colosas, sila ay kanyang tinawag na mga santo o mga binanal. Kaya ngayon, bilang pag-alaala sa pagganap sa mga tao ng Diyos, sa lahat na namatay kay Kristo, sa kalipunan ng mga tumanggap kay Jesus, sa iba't ibang panahon at lugar, gaya natin, may mga kulubot o wala, may matigyawat o malalaking nunal o wala, sa biyaya ng Diyos at binago sa kanyang wangis na hindi maintindihan dito sa lupa. Ang pag-asa ng mga binanal sa kabanalan ay naganap. Ang unang 1:3-1 kaya't sabi pong ganito, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin.
tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinarap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya nga, ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Meron bang araw na parang napakabigat ang ating dinadala? Na para bang nakadagan ang bigat ng buong mundo sa ating mga balikat? Na ang mga problema at kalagayan ay para bang pinipiga na ang ating mga katawan, para bang ayaw nang magpatuloy sa pananampalataya? Ito po ay halos lahat naman tayo ay nakakaranas nito. Paano natin ito pagtatagumpayan? Maging kalakasan nawa natin ang mga sumusunod. Sa talatang 1, sabi niya, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang naglagay sa atin na kanyang mga anak, na siyang pagkakaiba natin sa iba. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay sa atin. Yan ang unang-una sa lahat. Si Juan ay isa sa mga kasama ni Jesus noong si Jesus ay nagbagong anyo. At siya yung sumulat po nito, ating pinag-aaralan. Siya ay isa sa mga naunang 4 na tinawag upang maging disipulo. Isa siya sa 4 na mangingisda. At 3 taon niyang kasakasama si Jesus. At maraming mga naranasan niya at nakita sa ating Panginoong tagapagligtas. Siya ay kasama sa mga disipulo sa pagpapakita ni Jesus pagkatapos niyang magbagong muli mula sa libingan. Doon sa resurrection, sa gabi, habang nakapinid ang pinto, ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa mga alagad at siya ay kasama po doon. At siya rin ang kasama doon sa makasama ni Jesus noong si Jesus ay nagbagong anyo sa transfiguration. Siya ay maraming karanasan. Kaya nasabi niya, napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lamang sa Kanya, hindi lamang sa kanilang mga disipulo, hindi lamang sa mga tinawag ng Diyos na maglingkod, kundi sa lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus. Nang dakilang pag-ibig ng Diyos ay sapat na magpamangha at magturo sa atin. Marami ang magbago, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay di magbabago. Ito ay kamangha-mangha. Kamangha-mangha sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago. At ito ay inaabot niya sa lahat. Anumang klaseng tao, anumang laman ng isip at anumang laman ng puso ng isang tao, ang pag-ibig ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na iniaabot upang ito ay tanggapin. At dahil ito, marami ang nagbago, ngunit ang pag-ibig, marami ang magbago sa pag-ibig ng ating Diyos. Wala sana tayo sa ating kinalalagyan kung hindi sa nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sabihin nga po ninyo, andyan ho ba kayo sa inyong katagumpayan kung wala si Jesus sa inyong buhay? Sabi ng himno, Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin.
Hindi lamang yun, hindi lang kamangha-mangha. Ito rin ang nagtuturo sa atin. Sabi ay pag-isipan ninyo. Kapag nag-iisip po tayo, pinag-iisipan natin po yung mabuti, hindi po yung ikasasama. Maliban na lang kung talagang tayo ay kampunan ng dyablo, pinag-iisipan ng dyablo ay yung ikasasama ng tao. Pero dahil tayo ay kumikilala sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, tuwing magbubulay-bulay tayo at magdili-dili at tuwing tayo mag-iisip at nais nating malaman kung ano yung masusunod na gagawin upang tayo ay hindi malayo sa pag-ibig ng Panginoon, ito ay bilang isang utos para sa atin. Utos na kung saan tayo ang nakakalam dahil tayo po ang nakikinig at tayo ay nagbubulay-bulay sa gustong gawin ng Panginoon para sa atin. Ang pag-ibig na hindi lamang sa Kanya kundi iukol din sa iba. At ito yung ating dapat pagbulay-bulayan sa lahat ng araw sapagkat ang Panginoon ay pag-ibig. Una, sa ating Diyos. Sabi, ibigin mo ang Diyos na buong puso, isip, lakas at kakayahan. At ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pag-ibig ng Diyos ay labis-labis na ibinigay sa atin. Pansinin natin na ibinigay lamang ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kapag ibinigay, walang bayad. Kaya, kung minsan sa palengke, nagbibiro ako, bigyan mo nga ako niyan. Nagbibigay naman. Kaya lang mamaya-maya ay sisingilin ako. Kaya sabi ko, hindi ba't sabi ko sa iyo, bigyan mo ako. Binigyan mo ako. Pero nagbabayad naman tayo. Dahil ayaw natin ng away. Kaya libre. Bigay, libre. Kapag bigay, hindi pinaghirapan. Ito ay tinatanggap. Kapag ibinigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin, maluwag na ibinibigay yan sa atin. Hindi obligasyon ng Diyos na iligtas tayo. Yun po ang alalahanin po natin. Binigyan niya tayong kakayahan upang mabuhay, mag-isip at gumawa. Nais niya noong una pa na tayo ay mabuhay kasama niya. Hindi dahil nagkasala si Adan, kaya tayo gumagawa din ng kasalanan. Hindi po natin tinatanggap yun sa ating pangunawa at sa ating pagkilala sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa, ng pag-iisip at lakas. Ngunit tayo rin ang lumalayo at ayaw magpasakop. Ganun pa man, iniibig pa rin niya tayo. Kaya gumawa siya ng paraan upang tayo na mauwi sana sa kalagayang puro hinagpis at hirap ay iniligtas. Iniibig niya tayo. Isipin na lang natin. Ibinigay niya ang pinakamamahal na at kaisa-isang anak upang magdusa para sa atin at iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo. Binayaran niya ang ating pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kanyang buhay. Ibinigay na libre. Tatanggapin na taos sa puso at umiibig bilang tugon. Ito po ang dapat po natin tugon. Ang pagtanggap ay kapahayagan ng pagtalima at pagtugon sa pag-ibig na dakila. Ang pag-ibig, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ito ay pangalawa, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay naglagay sa atin upang kanyang mga anak. Kanina pa, sinasabi na po natin kung sinong mga anak ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos, ibinigay ang pag-ibig na libre. Ngunit hindi nating maintindihan kung paano kung hindi natin ito mararanasan.
Hindi natin alam ang ibig sabihin nito kung hindi pa tayo umiibig bilang isang ina o ama. Hindi ko naman sinasabing mag-asawa na kayo. Kundi mas lalo ninyong maunawaan ang sakripisyo ng pag-ibig kung kayo ay meron ng talagang minamahal, lalong-lalo na kung meron siyang wala pa siyang kakayanan na gumawa para sa kanyang sarili. Kahit anong mangyari, ipagsanggalang ang ina o ama ang kanyang anak na anumang banta sa kaligtasan. Ito ay yung daan ng pag-ibig. Lalo na kung ang anak ay dadaan sa hirap, ang ina o ama ay awang-awa at gagawing lahat na hindi mapahiran ang minamahal na anak, na hindi masaktan ang minamahal na anak. Sabi ng isang patotoo, I never appreciated how much my dad loves me until I held my firstborn in my arms. As I gaze at her, helpless and dependent, and so beautifully formed by God, it hit me. My dad loves me as much as I love her. And what is even greater, God loves me far more than this. Kaya ito po ay makikita rin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay nagpapakilala na tayo ay iba sa mundo. We are different from the world. Sabi sa Juan, kabanatang 10, kabanatang 1, talatang 10, sabi ay, naparito siya sa mundo. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ang Panginoong Hesus ay di kinilala, hindi siya nakilala. Alam po natin na ang mga Hudyo, merong mga propeta, mga bansang Israel ay may mga propeta at sinasabi kung ano ang magiging kalagayan sa pagdating ng tagapagligtas. At alam nila na ang tagapagligtas ay manggagaling din sa angkan ni David. Pero nung dumating ang Panginoong Hesukristo, hindi nila siya nakilala. Ito ang dahilan kung bakit hindi naintindihan ng makamundong mga tao ang maginagawa ng mga Kristiyano. Kung paano ng mga Hudyo ay hindi nila nakilala, hindi nila kinilala si Jesus, ganun din po ang mangyayari sa mga Kristiyano sa kanilang mga ginagawa. Hindi maintindihan ng mga taong makamundo ang mga gawain ng mga anak ng Diyos. Ganito ang sabi ni Juan, for this reason the world does not know us because it did not know Him. Maliwanag po na hindi tayo makikilala, hindi tayo maunawaan, hindi tayo maintindihan ng mga taong labas, o ibig kong sabihin, yung mga taong hindi pa nakakaranas o hindi pa tumatanggap sa pag-ibig na alay ng Panginoon sa atin. Di nila maintindihan yung ating mga ginagawa. Sinabihan ni Jesus ang kanyang alagad na kahit sila ay magkakaranas ng pag-uusig, lalong-lalo na sa relihiyosong mga tao, na hindi nakakakilala sa Kanya. At sabi niya ay dahil hindi talaga nila kilala ang Diyos. Religyoso, pero hindi nila kilala ang Diyos. At marami po niyan kahit po sa ating panahon, mga kapatid. Alam nila, nababasa ko nila ang Biblia, na hindi dapat gumawa ng mga larawan
Kaya ang akala ng mga tao na ito ay sa larawan nakikita ang Panginoong Diyos. At ang pagkakakilanlan sa mga anak ng Diyos ay kilala nila si Jesus. Ang buhay na walang hanggan. Makikilala ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kilos, galaw, at mga gawa na kanilang ginaya sa Panginoong Hesus. Kung nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus at sumunod sa Kanya, diyan ay pagkakakilanlan mula sa mga tao ng mundo. Ngunit kung ang buhay ng tao ay kabaligtaran sa kagustuhan ng Diyos, gaya ng sarili lang ng nakikita, siya ay nasa kamunduhan pa. Kaya tingnan po natin mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ito. Yun bang ating mga ginagawa ay para sa pagpupuri sa Diyos o para makilala tayo? Yung problemang makilala tayo. Ako si ganito, ako yung gumawa, ako yun. Yun ay pagpapakilala. Hindi paglilingkod ng buo sa Diyos, kundi paglilingkod na sa sarili. Kaya sa ating pagdili-dili, sa ating mga buhay, tingnan po natin mabuti kung sa ating mga ginagawa, tayo ba ay kasama ng Panginoon at tayo ba ay magiging kagaya ng Panginoong Jesucristo pagdating ng ating huling mga araw o sa ating pagpanaw dito sa mundo. Ang katanungan bago tayo magtapos ay ganito: masasabi ba natin na tayo ay dayuhan dito sa mundo? Hindi ako maintindihan ng buhay sa mundo. Ibig sabihin, tayo ba ay masasabi ba natin na hindi tayo naintindihan ng ating kapitbahay na hindi kumikilala sa Diyos? Kung naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at anak tayo ng Diyos, tayo ay may pagkakakilanlan, tayo ay kakaiba sa mundo. Makikilala natin ang gawa ng mundo at makikilala tayo sa pagiging kakaiba sa mundo, bagamat nasa mundo pa tayo. Mahirap na gawain, ngunit lagi na nasa atin. Sabi nga po ay, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Jesus na aking Panginoon na nagpapalakas sa akin. At kung nahirapan tayo, alalahanin natin ang awit. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful grace, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Nais ko pong basahin ang bahaging ito ng karanasan ni John MacArthur nung nagkataon na nakipaglakbay siya kasama ng musician na sina Bill at Gloria Gaither. Natanong ni John MacArthur kay Bill sa kanyang alam, ano ang mga dakilang imno na naisulat liban sa awit? Si Gaither walang kaabog-abog na nagsabi at binigkas ang mga isinulat ni F.M. Lemans na The Love of God. At tawitin ko po ang ilang bahagi. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardoned from his sin. Kaya mga minamahal kapatid, kung kilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo, magdili-dili at alisin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos bilang Kanyang anak. Kung hindi po pa natin kilala ang Diyos, ang dakilan niyang pag-ibig, ang siyang tatawag sa iyo,
upang magsuko ng buhay kay Kristo na nag-alay ng buhay, na ang ginamit ang kanyang dugo na umagos dun sa ikakrus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas mo sa kasalanan at sa lahat na kikilala sa kanya. Sabi, ngunit hindi pa naihayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Makikita natin kung sino talaga siya. Katulad ng Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, bumangon mula sa libingan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Panginoon, tunay po na dakila ka at ang pag-ibig po ninyo ay dakila sa lahat. Hindi kayo nagbabago. At salamat, Panginoon, sapagkat mayroong mapagkakataon na
aming balikan ang mga nauna sa aming makumilala sa iyong anak na si Jesucristo. Nauna na aming sinusundan ang kanilang mga karanasan. Nakikita po namin ang kanilang mga mahirap na kanilang pinagdaanan, na kung saan ito din po ay nagpapalakas sa amin kung dumarating ang mga problema sa aming mga buhay, o kung kami, Panginoon, ay pinag-uusig dahil sa aming pagsunod po sa inyo, o sa aming paggawa at pagsunod sa iyong kalooban. Na kahit kung minsan, Panginoon, kami ay hindi naunawaan kahit po ng aming mga kaibigan, ngunit salamat sapagkat ang iyong pag-iibig ay dakila. At ang iyong pagmamahal o dakilang Diyos ay aming nararanasan. Kami po ay iyong patuloy na iniingatan. Inilalayo po ninyo kami sa mga malulubhang makaramdaman. At sa aming mga minamahal sa buhay, na nakakaranas ng mga karamdaman sa kanilang mga lupang katawan na aming pinagkakatiwala, ay alam po namin at pinapaniwalaan po namin na kayo rin po ang siyang magpagaling sa kanila, anumang karamdaman na nasa kanilang mga lupang katawan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, na patuloy kang mangusap manguna sa aming mga buhay. Nilalapit nga po namin sa inyo at patuloy na pinagkakatiwala ang aming magiging pagdating ng panahon. Hindi pa po namin alam. At tunay nga po na merong mga ipinapakita po sa amin. Ngunit kahit po ang mga dakilang mga naglingkod po sa inyo, mga apostol, mga disipulo at mga apostol, hindi rin nila maipaliwanag, hindi rin nila mailarawang mabuti kung anong maging kami. Kaya't dalangin po namin, Panginoon, dalangin ko po na pakatatagin ang bawat isa sa amin, palakasin ang aming pananampalataya, at patuloy na kami ay iyong ingatan. Bantayan po ninyo kami, Panginoon, upang ang aming patotoo ay hindi masisira. Ang aming mga patotoo ay patuloy na ikaw ang siyang maitas at malakila. Kaya't ilayo po ninyo kami sa mga pagsubok, mga tukso. Ilayo po ninyo kami sa hindi mga magagandang kalagayan. At pagdating ng mga problema, Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang siyang humawak sa amin upang hindi kami matumba, hindi kami masiraan ng pagtitiwala, kundi patuloy na tumatag ang aming mga buhay na iyong iniibig, na iyong minamahal. Kaya't sa aming buhay, Panginoon, na iyong iniligtas, nararapat po kaming magmahal po sa inyo, umibig po sa inyo, at tanggapin po namin ang iyong patuloy na pangunguna sa aming mga buhay. Ang iyong pagtuturo po sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita, at ganun din sa gabay at patnubay na iyong binibigay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. At sa aming pagwawakas, o dakilang Diyos, dalangin po namin ang iyong pagbabasbas sa bawat isa sa amin. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gabayan, patnubayan, at ibuhos ang iyong biyaya, patuloy o dakila Ama, na ikaw ang siyang maghari sa amin. Tanggapin ang bawat isa sa atin ang patuloy na pag-ibig
pagliligtas, ang patuloy na biyaya at pagpapala ng ating Pinoon at ang kanyang gabay at patnubay mula din sa kanya na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.